Nagansa natin oh. Kakaaga pa lang pero naligo na sa sapa. Malaki na yan siya sa ating mga baboy dito. Yung isa, bago pala yan nakasahan. Yung barako natin mga kaprobinsya, oh, ang laki na. Magpas isang taon pa lang yan. Nakadakuha na sa. Pagkaunti lang yung pagkain na binigyan namin sa kanila sa ngayon. Lalo na yung mga inahin natin dito. Pinawasan namin para makatipid kami. Pero hindi naman sila lumayak. Ilan lang naman yung katawan nila. Halatang buntis na. Ito dito. Ako na bulog diyan sa? Dapat na bulog diyan? Try lang natin to. Ito yung hindi pa buntis. So, hindi naman siya naglandi ulit. Sana buntis na rin siya. At sana lang mawala na yung ASF dito sa amin. Pag manganak na yung mga baboy natin. Buti na lang, dalawa lang yung natira sa ating mga baboy dyan. 18 heads po yan, mga kaprobinsya. Pero naibinta natin yung iba. Kung hindi pa natin yung naibinta, yun po ang malaking problema. Kasi wala na. Yung mga lalaki natin kambing dito. Kupramel. Yung pagkain. Kupramel yung binigyan namin sa kanila. Mabuti pa yung kambing ngayon dito sa amin mga kaprobinsya. Pag magbinta tayo walang problema. Hindi naman masyadong mahal, pero anytime kung dadalhin natin sa istakyan yung mga alaga nating kambing, walang problema, napakadali lang ibinta. Pero sa ngayon pag magdala tayo ng baboy dun sa istakyan, grabe, marami tayong nakikita sa mga pinupost online na napakamura lang. Mura pa, tapos wala pang bayar, wala na. Yung iba po, napilitan mo ibenta yung mga baboy nila dahil sa sobrang mahalang feeds. Napakamahalang feeds, pati tahop ng mais, sobrang mahal na ngayon. Dati po, hinaluan namin ng tahop yung pagkain nila dito sa ating mga kambing. Pero tumaas din yung tahop. Wala na lang. Dinamihan lang namin ng kumpay para hindi sila mamayak. Yan po ang isa sa mga advantage sa kambing at sa kababoy. Kung may malaki ka lang na area mga kaprobinsya, tapos mag-alaga ka ng maraming babae, may marami kang kumpay,
hindi mo lang isipin na dumami na pala yung kambing mo. Basta marami kang kumpay. Hindi siya masyadong magastos, basta marami kang kumpay. Kung tutuusin nga, hindi naman kailangan pa na bigyan sila ng kupramil kung marami tayong kumpay. Kahit damo lang, sapat na sa kanila yan. Basta marami tayong napier. Kung mapurga lang natin sila, kung malakas lang sila kumain, wala nang problema. Hindi katulad sa baboy na no choice po tayo. Pag sobrang mahal ng feeds, no choice. Yung pag-alaga natin ng baboy mga kaprobinsya, pag-isipan ko pa yan next year kung ganito yung sitwasyon na sobrang mura ng baboy, baka huminto tayo sa pag-alaga ng baboy. Yung mga kulungan nating baboy dyan, hindi baka yung ilagay natin dyan. Kaloy siya tingnan oh. Na naubos na yung dalawang palanggana, so doon naman sila lumipat sa isa. Kalinga rapod ba? Mamaya, bigyan naman sila ng kumpay. Yung mga kambing natin mga kaprobinsya, kung paabutin pa natin ito ng mga 1 taon mula ngayon, lumaki pa to, maging turo na to lahat, patagalin natin yung mga lalaki natin kambing dito. Noon na po, bininta natin yung mga malalaki na kasi may mga maliliit naman tayo. So kung may mga maliliit naman tayo na kambing dyan, sila naman yung ilagay natin dito. Kung mga anak na yung mga babae natin kambing doon, so sila naman yung ibinta natin, sila naman yung dispatcha natin. Pero yung mga ganitong klase, yan, ikip natin yan. Yung dalawa na walang sungay. May isa tayo dito na lalaki oh. Mabilis po siyang lumaki mga kaprobinsya. Dali siya kain na tubo. Yan. Yan. May halong anglo. Yan po ang maganda, basta upgraded na yung kambing natin, hindi katulad ng native. Pag native lang, yung ganyan kalaki, turo na. Kung may malaki tayong area mga kaprobinsya, pwede lang na natin sila pakawalan. Pero maliit lang yung area natin, kaya kumpay-kumpay lang yung mga kambing natin. Busog na? Yung itim, siya po yung pinakamatapang kasi siya yung matanda dyan. Pero muntik na yung mamatay dati dahil sa sobrang payat. Mabait oh. Yung nanay din niya doon, mabait din. Madali lang din tumaba yung kambing mga kaprobinsya. Katulad din ng baka, kung haluan natin ng feeds, yung pagkain nila, napakadali lang tumaba nila. Yung kulungan nating baboy dyan, parang naisipan ko po, kung sakaling tumigil tayo sa pag-alaga ng baboy, pwede kambing yung ilagay natin dyan. Established na yan, kulungan na yan. Lagyan lang natin ng mga parang misa ba, para may mapatungan sila. Malaki yung gastos natin dyan sa ating kulungan ng baboy. Bakit pa naman tayo magpatuloy sa pag-alaga ng baboy pag wala ng buyer? So no choice po tayo. So pag-isipan natin yan sa sunod na mga taon, kung palaging ganito yung sitwasyon dito sa atin.
Kung tumagal to ng mga 1 taon mga kaprobinsya mula ngayon, yung ganitong sistema na napakamura, hindi na tayo magbabaka sakali pa na tumaas yung presyo. Maminto na tayo kasi hindi na tayo makasurvive dahil sa mahal ng bilihin. Yun lang po ang ating gagawin. Pagpilian lang natin yung kambing or baka yung ilagay natin dyan. Yung mga baka na may mga anak, pwede dyan ilagay. Yung mga maliliit pa ba, lalo na pag tag-ulan, pwede dyan. Kuman, katol ginang sungaya. Yung mga kalapati mga kaprobinsya, napakabilis po dumami. Pero yung mga kalapati natin, hindi naman sila pumunta sa malayo. Andito lang sila palagi sa ating area, paikot-ikot ba. Marami silang pagkain dito na makuha. Ay mga nasa lupa na mga kuan, mga kupramil. Yun po ang kinakain nila. Tapos binigyan naman namin sila ng kunting feeds. Ilang beses na po kami nagbawas sa kanila. Pero grabe. Hindi lang namin sila binawasan. Siguro ngayon napakarami na. Umabot na siguro sila sa mga 300 pieces. May nagtanong sana sa atin kung for sale ba yung kalapati natin. For sale kung may bumili. Pero medyo malayo po yung area nila. Wala tayong time ba? Except kung marami yung bibili nila. Pwede siguro. Pero hindi pa natin nasubukan na magbinta ng kalapati. Kung nilagaan na natin sila ng husto, napakarami na siguro nila. Hindi nga kami naglagay dyan ng mga paitlogan, pero doon lang sila sasahig ng itlog. Yan. Noong una, itigil na sana natin yung pag-alaga sa kanila, pero may natira pa tayong awa sa kanila mga kaprobinsya. At balak naman natin silang bawasan sa sunod ng mga araw. Hindi pwede pag hindi tayo magbawas, kasi napakarami po nila. Tapos mahal naman yung feed sa ngayon. Akala ko po biro-biro lang yung pag-alaga ng kalapati mga kaprobinsya, kasi 3 pairs yung binili natin dati. Akala ko po kaya ko lang yung feeds pag paramihin natin sila ng gusto. Ang problema, napakabilis silang dumami. Suko po tayo. Pero ngayon marami pa rin sila kahit palagi tayo nagbawas. Bilis lang lumaki yung mga tabo natin, oh. Yung iba andun.
Katay na yung manok para pang ulam. Sabit po yung alaga natin dito kasi wala po tayong bakod para sa ating mga pabo at gansa, pato. Naghalo-halo lang sila mga kaprobinsya. Daghan na po ni sila dyan. Tuloy yung pagdami nila. Sana lang hindi lang tayo bisitahin ng pisto. Kinabahan nga tayo nung una mga kaprobinsya kasi matagal po na nagkaroon ng ulan dito sa amin. Tapos sa mga nakaraang linggo po tuloy-tuloy yung pag-ulan. Kinabahan tayo kasi may experience pala dito mga kaprobinsya na dumaan yung mataas na tag-init. Tapos nung nagkaroon ng ulan, namatay yung mga manok natin dito. Binisika tayo ng piste. Yan. Yung mga pato. Minsan po magsawa yung mga kasama namin dyan. Pag magkatay kami ng pato o pabo o bingala, minsan hindi lang maubos. May time po na nakalimutan lang namin. Nasayang lang, napunta lang sa aso. Kaya minsan bumili tayo ng isda. Marami po yung alaga natin. Lalo na pag lumaki na yung mga sisiyo natin, oh. Meron pa dito. Kung lumaki na lahat yung mga sisiyo natin dito, next month, kahit araw-araw pa tayo magkakay. Kasi yung mga alaga dito. Masiyahin magkaya do. Kapaldo di ba? Wala god. Paldo. May mga alaga pa tayo doon. Yung mga gansa andun mga kaprobinsya. May ilang manok din doon. Next week siguro magkakay tayo ng camping. Yan lang po ang advantage kung marami tayong alaga ba. Kahit anong oras pwede tayo magkatay. Ngayon po binadget namin sa pagkain yung mga alaga natin dito. Hindi kami masyado naghalo ng feeds. Ang disadvantage naman dyan mga kaprobinsya, huminto sila sa pag-itlog. Basta itipid natin sila sa pagkain ng feeds. Meron pa dito. May kalapati pa. Halo-halo lang. Tapi bata ano yung gansa? Ano pwede po maglisod sa gansa? Apa bata? Bawasan natin sila mga kaprobinsya. Pero may nag-inquire po sa atin ng gansa. I-follow up natin yan para ibenta natin. Kung wala, katayin lang natin. May itlog naman daw yung gansa natin dyan. Pero kagkaundi lang yung mga pabo natin dito naglimlim. So, sila lang yung palimlimin natin. Ano, hindi yan makain ng aso kasi nakailalim na. Tapos tamad maghanap ng pagkain. Maasa lang sa ibinigay namin yung ating mga gansa. Kung ano yung ibigay namin, yun naman po ang kainin nila. So yung mga manok kami dito, tamad po sila maghanap ng pagkain. I-control lang natin yung pagdami sa ating mga alaga dyan. Yung mga tandang nga namin dito, nasa kuanto 15 heads yung mga tandang namin ng pabo. Pero ngayon, isa na lang yung tinira namin dyan. Tapos mayroon pang mga malilit doon.
pag lumaki sila, mga 2 months from now siguro, pwede na yung makatayo andon. Mamulubi tayo dito kung hindi tayo magkatay sa kanila. Tapos yung pabo dito sa amin, mahina yung market, mahina yung bintahan. Ang sistema lang, pang personal na konsumo lang yan. Hindi pwedeng gawing negosyo mga kaprobinsya yung pag-alaga ng native na manok dito sa amin at saka yung pag-alaga ng pabo, hindi yan pwedeng gawing negosyo. Walang yan para pang ulam lang pwede. Except kung may sarili tayong karinderya, pwede siguro. Mga kaprobinsya, kaya na po ito yung ulam namin manok, hinaluan ng kusmiti at saka repolyo. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Tali. Halang dito. Paboritong dili ni halang. Gitu. Ikaw ang nagkahalang de. De. Ikaw. Kaya mo ba? Easy. Nakamangga man. Mouse. Mushroom ba? Wait Alam labang ito yung kapukada ka mag-awal ng mga So, wala sa'yo mariluto. Wala lang na mayo dahil. Parang kalandok, Jo? Iya natin po kasi pa. Lamok-lamok. Ako ayaw boy be. Ma. Lagi mo tayo sa oras na pumayo na. Ayaw dito kay mo wala makan yang orasan. Yung ano sa oras mo. Ay kaya kayo mo tanah. Ay, naman ka oo. Nasa ba? Tawa-tawa ba din? Malaon lang na. Shield. Ano to ba? Ano ka? No. Tukok na ano. Yung iba ba? Ito. JC. Group chat. Ito may na. Isa yung bro ng group chat ako. Ato matanda ni boy yung batang kuhan. Di-invite ay kuhan ko na gyapil. Nilimbe ko niya. Ibalik ko dito nila. Ang gamit ng group chat na magkaplano na. Kaya gani. Tayo nga paring 200 daw. Alam ko dahil.
Kauna ko si Rebel. Dua ko na ka. Maluko lang siya. Bago sa dari. Ito mo baboy yang lulun mo ito? Kaling asa da. Kaya bukbak na ng lulun mo? Asa? No? At dia. Pila ka anak ng bigat? Juga saya pakai kena injek. Eh, Gitu. Itu dilanjutnya. sa makat-on nga. Sagbay na yung trabaho dahil. Kailangan din yung ikupian nga. Ayun kayo. Ay, makbon mak. Balat. Baka maluol ang kumulot ang dago mo ng tungdag ko. Tarik kayo ko. Oke, saya jatuh maka. Taon ko sila do, de. Demonyo mo iya. Hindi ka? Ah. Ya to de, ito na kasi nyo ade. May kabuntag na mo. Naglibog magkaasa kang pulaat. Gamapan ha. Ma, pagka wala na lang mama niya mo. So hayas mo nang buhay ato ta? Okay. Kalau po, ay mag-iikay ng daan naman mo. Hindi ko ito naibahaw de, kaya ikaw sa, hindi ko na mahurot.